Nakaraang Biyernes nang ideklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa pag-iral ng one-year bar rule at kawalan umano ng due process. Ang ilan sa naging paliwanag dito ng isang abogado, silipin sa eksklusibong panayam ni Rose Babiera. Pwede niyo po bang ipaliwanag itong ruling na ipinataw po ng Korte Suprema sa Articles of Impeachment na inihain laban kay VP Sara Duterte? To summarize it, sinasabi ng Korte Suprema na merong proseso ang impeachment na nakalagay sa ating saligang batas. At ayon sa Korte Suprema, hindi nasunod yung tamang proseso. Unconstitutional po dahil hindi nga po dumaan sa tamang proseso. Dahil nabanggit nyo nga po na yung first 3 complaints ay hindi inaksyonan nung nag-end yung 19th Congress. Kaya pumasok na po dito yung 1 year na nakalagay sa ating Constitution. Kaya sinasabi na null and void na, tama po ba itong Constitution, ay itong impeachment. By null and void, ano po yung sinasabi dito, attorney? Ang sabi ng Korte Suprema ay hindi ito maaaring gamitin para litisin o magkaroon ng trial kay VP Sara. Dahil ayon sa Korte Suprema, ito ay walang bisa. Produces no legal effects. Sabi pa nung ponente o nung sumulat ng desisyon, there is a right time to do the right thing the right way. So parang dapat itama lang ang proseso. Yun ang hinihiling. So hindi po ito epekto nung pag-remand ng Senado sa Articles of Impeachment o hindi po nakadagdag yung ginawa na iyon ng Senado sa ruling ng Korte Suprema na pagbalik nito sa Kongreso? Hindi naman kasi magkahiwalay siyang proseso. Habang ang usapin ay nasa Senado, okay, ano man ang ginawa nila, pinalik, pinuloy, wala siyang epekto dun sa kasalukuyang proseso naman ng petisyon sa Korte Suprema. Pagkahiwalay sila. At I don't think naman na sumusunod o humihingi ng gabay o kumukuha ng gabay ang Korte Suprema sa mga nangyayari sa Senado o sa Kongreso dahil ito naman ay may sarili silang basihan. Ang naging buong panayam kay lawyer and professor Attorney Enrique de la Cruz Jr. sa naging desisyon ng Korte Suprema at ang mga maaaring implikasyon nito. Alamin sa darating na Sabado. Sa Hoy, bawal yan sa DZRH TV.